Ang lahat ay napalingon nang bumukas ang pinto ng accounting department at iluwa ang nakangiting si Dimitri. "Hello everybody!" Pati nito sa mga kasamahan bago pakwek lang pumarma. "How do I look today? Okay ba?" Lihim na napaismid si Jessica. Sira na naman ang araw ko. Dumating na naman si Mr. Epal, sabi niya sa sarili. "Hi Jess!" Nang matapat sa mesa niya ay pati ni Dimitri. Jess ang tawag sa kanya ng lahat sa office. Tinanguan niya ito. "Smile naman dyan, hindi mo ba ako na-miss?" Lalo siyang sumimangot. Ko lang, ayoko ng away." Taas ang mga kamay. Paatras na lumayo sa mesa niya ang lalaki. "Nakatapat ka. May pangalas kang tukso ni Eman sa kaibigan." Ewan ko ba naman kay Jess, laging mainit ang ulo sa akin. Gusto lang yatang i-resist ang aking charms. Pabirong sagot ng binata. Ibig kumulo ng dugo niya. Hindi kasi niya trip ang mga pagpapakwela ni Dimitri. Naiinis nga siya sa mga kasamahang babae dahil enjoy na enjoy mga ito sa kalukuhan ng binata. Feeling niya, kaya lalong lumalaki ang ulo nito ay dahil na rin sa pangungusinti ng mga female office mates. Sa bagay, gwapo naman talaga si Dimitri. Ang manipis na bigote nito ay bumagay sa pantay ng mga labing laging nakangiti. Ang mapuputing ngipin ay pantay-pantay. Pangahan ng mukha nito tulad ng hugis na mukha ni Piolo Pascual. May pagkachinito ang mga mata tulad ni Grace Chu. Matangos ang ilong at makinis ang kutis na parang araw-araw inaalagaan ng Eskinol. Kung kising ng katawan, maganda ang tindig ni Dimitri. Mahusay pumili at magdala ng damit. Ang ugali lang nitong mahilig magpatawa at magpapakengkoy ang nakaka-turn off sa binata. That is far as Jessica is concerned. Ang tipo kasi niyang lalaki ay reserbado at maautoridad. Tulad halimbawa ni Mr. Villamor, ang kanyang boss. Napaka-dignified ng dating. Kagalang-galang kahit hindi magsalita. "Hey!" Narinig ng dalaga ang pitik ng pinatunog na daliri sa tapat na mukha. "Anong?" Pabigla niyang sabi at napaangat ang tingin. "You're dreaming, my girl," pakindat na wika ni Dimitri. "Tawag tayo ni boss, may meeting." Parang sinusian si Jessica. Agad kinuha ang organizer na nasa drawer at ang ballpen sa holder na nakapatong sa ibabaw ng mesa. At bago pa muling nakapagsalita si Dimitri, nakailang hakbang na siya papasok sa private office ni Mr. Villamor. "Yes?" Umangat ang ulo ni Ed Villamor, accounting manager ng Alps Incorporated. Halatang nagulat ito sa pagpasok niya. Nailang si Jessica. Wala sa anyo ng lalaki na nagpatawag ito ng meeting. "Sorry sir," sabi niya. Marahan niyang isinara ang pinto ng pribadong silid. Magkahalo ang pagkapahiya at pagpupuyos ng loob na sinugod ni Jessica ang pwesto ni Dimitri. Wala ang binata. Lumakad ang mga mata niya sa loob ng department. Si Eman lang ang empleyadong naroon. Nang mapatingin siya sa orasan ay saka lang napansin na lampas 10:00 na. Break time. Bumalik si Jessica sa kanyang workstation. Pahinga siyang napaupo. Umaalon pa rin ang dibdib niya sa ngit-ngit. May dalang sandwich at pineapple juice na nasa lata si Dimitri nang bumalik. Nakangiti ito patiretso sa mesa niya. "Peace." Malambing nitong wika. "Sa kantin na naman talaga kita yayain kaso para kang lighting na sumugod sa room ni sir." Iniabot nito ang sandwich at pineapple juice pero sa halip abutin, mabilis hindi niya napigil ang paglipad ng kanang kamay. Maang si Dimitri. Sapo nito ng kamay ang pisnging na biling sa sampal. Napako naman si Jessica sa kinatatayuan. Maging siya ay hindi makapaniwala sa nagawa. Maging si Emma na tanging saksi sa pangyayari ay hindi nakahuma. Pumuka ang labi ni Jessica pero walang salitang namulas doon. Samantala, sapo pa rin ni Dimitri ang pisngi. Nakatitig sa kanya.
May hapti ng kirot sa mga mata. Halatang nasaktan ng pride nito. Nasa gayon silang eksena nang marinig ang pagdating ng mga kaopisina mula sa penthouse canteen. Pasimpleng tinungo ni Dimitri ang cubicle. Pasimple rin kinuha ni Jessica ang tumilapong sandwich at ang lata ng ice-cold pineapple juice. Itinago niya yun sa drawer na lalagyan ng personal things niya. Ayaw niyang may mahalata mga office mates sa dramang naganap. Natapos ang maghapong asiwal si Jessica. 5:00 ng hapon. Sadyang siyang nagpaiwan. Wala siyang balak mag-overtime pero kalahating oras na makaraan ng uwian ay tutok pa rin siya sa trabaho. Ewan niya pero natatakot siyang pagbaba ng lobby ay makita roon si Dimitri. Hindi niya alam ang ikikilos. Kahit amidado siyang foul ang pagbibiro nito para makuha ang kanyang atensyon, ay hindi pa rin makatarungan ang outburst niya. Mabuti at hindi siya pinatulan nito. O hindi pa lang? Malapit ang lalaki sa mga taga-Human Resource Department. Baka isumpong siya nito. Open sa company rules ang magsimula ng gulo o iskandalo sa opisina, lalo ng anumang forma ng karahasan. Hindi siya maaaring magkaila dahil nasaksihan ni Eman ang lahat. At sino ba si Eman? Best friend lang naman ito ni Dimitri. Bigla tuloy siyang nagkaproblema. Oh, narito ka pa? Narinig niyang bati ng isang tinig. Sir? Bigla ang pag-angat ng kanyang paningin. Overtime? Tanong ni Mr. Villamor. No sir, nagpapalipas lang ako ng traffic, sagot niya. San ka nga mauwi? Sa Kamuning sir, sa may E. Rodriguez. Aba, tamang-tama. Sumabay ka na sa akin at may appointment ako sa Tomas Morato. Pwede kitang ibaba sa inyo. Naku, wag na sir. Thank you na lang ho. Sumabay ka na. May pinalidad sa pagsasalita ni Mr. Villamor, puno ng autoridad na parang mahirap tanggihan. Nilinis niya ang mesa, isinuse ang mga drawer. Maya-maya pa, pumasok na sila sa loob ng elevator pababa mula sa 10th floor na kinaroroonan ng Apps Incorporated. Kumabog ang dibdib ni Jessica. Naisip na baka nasa lobby si Dimitri. Kaya gayon na lang ang kanyang pasasalamat nang pindutin ni Mr. Villamor ang basement button. Naalala niyang nasa basement parking ang kotse ng kanyang boss. Papalabas sa Balete Drive ang kotse nang tanungin siya ni Mr. Villamor. Are you living with your parents? Tanong nito na bahagyang siyang nilingon. Ulila na ako, sir, sagot niya. Oh, I'm sorry, anang lalaki, hindi ko alam. Pagkatapos noon, ay muling tumahimik ang lalaki at waring itinuon na lang sa pagmamaneho ang atensyon. Maging nang magpasalamat siya rito matapos ibaba malapit sa tinitirhan ay ngiti at tango lang ang isinagot. Hindi si Jessica ang tipong tumatakas sa laban. Kahit nang mamatay sa aksidente ang tatay niya, ay matapang niyang hinarap ang buhay ng nag-iisa. She's a brave girl. Ganun siya pinalaki ni Mang Fernando. Hindi niya nagisnan si Aling Antonia. Sanggol pa lang daw siya ay namatay na ang ina. Nakatapos siya ng pag-aaral sa sariling sikap. Nag-working student siya. Pinuhunan niya ang konting perang naiwan ng ama. The rest is history. Nakapagtapos siya ng accounting at nakapasa sa unang trabahong inaplayan. Accounting clerk siya sa Apps Incorporated. Sa fresh graduate na tulad niya, yun ay hindi na masama. Ang totoo ay nag-iipon lang siya dahil balak niyang mag-review para sa pagkuha ng board examinations sa susunod na taon. Wala si Dimitri sa workstation nito nang dumating siya sa office kinaumagahan pero nakahiyaan niyang magtanong. Grabe no? Kahapon lang ang saya-saya ni Dimitri. Ngayon parang namatayan, sabi ni Imelda, isang office mate niya. Ano kayang nangyari? Hindi ako sanay na seryoso si Dimitri. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko narinig ang kanyang patawa. Sabad ni Rowan, na isang self-confessed admirer ng binata. At nako, konsensya na talaga si Jessica.
Kahit naman hindi niya binibili ang mga jokes ni Dimitri, namimiss niya ang jolly good mood na binata na nangahawa sa marami sa mga kaopisina niya. Napaunat siya sa kinaupuan nang masagira ng mga mata si Dimitri na papasok sa departamento nila. Tahimik lang itong dumiretso sa upuan. May kinuha sa drawer. Pagkatapos ay binuksan na nito ang kaharap na computer. Nagtipa. Halatang nakikiramdam ang lahat sa ikinikilos ng binata. Lahat ay naghihintay na bigla na lang itong magpapasakalye ng isang matinding jokes tulad ng nakagawian. Wala. Maya-maya ay ini-off na ni Dimitri ang computer nito. Kinuha ang clutch bag at lumabas na ng office. Nagkatinginan ang lahat. Parang hindi si Dimitri ito. Parang isang alien na nanabody switch ang katawan ni Dimitri at pinakikilos sa pamamagitan ng remote control. Si Eman ang pinagkulumpunan ng mga babaeng office mates. Anong problema ng best friend mo? Tanong ni Rowan. Tipong ang lakas ng tama, hindi man lang namamansin ah. I'm in the dark. Kibid balikat at nagmuestra pa ng kamay si Eman. Nako, I smell something is very wrong. Wala sa kanyang tamang spirit ang ating lover boy at hindi pa nangyari yan kahit minsan. Sabad ng maklitang si Jeric. Pagkuhan ay umikot ang mga mata nito. Napokus sa kanya. Pum! Malakas na sambit ni Jeric. Nagulat siya nang lapitan ng office mate. Siguro ikaw ang culprit. Pambabluff ng bakla. Bakit ako? Depensibo agad niya. Kasi ikaw lang ang maldita sa departamentong ito. Ikaw lang ang sobrang masungit na hindi pa nagme-menopause ay parang nagmenopause na. Irapan ni Jeric. Gaga, sabi niya sa bakla. Nasanay na nilang tawaging gaga kapag ganoong nag-iinarte. Baka ikaw. Acheche, at bakit naman daw ibinalik sa akin ng finger pointing? Lagi naman akong supportive kay Dimitri ah. Hindi pa nga siya nagpapatawa. I'm laughing my heart out na, sabi nito. Sa buong maghapon ay naging malungkot ang opisina. Ang laki talaga ng inukupan ng presence ni Dimitri sa accounting department. Kahit tinatry ni Cherik na i-fill up ang slot na binakanti ng pagjujoke ni Dimitri, ay hindi ito naka 18% man lang. Pasimpleng nilapitan ni Jessica si Eman nang sumapit ang oras ng uwian. Yung nangyari kahapon? Paniwala niya. Yun ba ang dahilan? I don't know, hindi naman siguro, sabi ni Eman. Aminin ko sa'yo, hindi maganda sa feeling ko na nasampa ko siya. Nainis lang kasi talaga ako at napahiya ako kay boss. Minsan nga, kasi out of band na ang mga jokes ni Dimitri. Pero, he meant no harm naman. Bakit kaya umabsent? Hindi ko alam. Inkomunikado eh. Hindi sinasagod ang tawag at text ko. Hindi nakatulog si Jessica ng gabing yun. Naiisip niya si Dimitri. First time na binuno niya ang magdamag sa pag-isip tungkol sa lalaki. Nagigilty talaga siya. Hindi niya ito dapat sinampal. In the first place, wala siyang karapatan. Very unethical, very unprofessional ang outburst niya. Bago siya hinatak ng antok ng madaling araw na yon, ay nagpasya siyang humingi ng paumanhin kay Dimitri sa oras na makita ito kahit magsusori siya. Problem is, hindi nakita ni Jessica si Dimitri ng sumunod na araw. Naging issue sa office ang biglang pag-i-evaporate ng binata ayon ka nga kay Jeric. Baka may nabuntis. Tili ni Jeric sa oras ng lunch na magkakasabay silang kumakain sa office canteen. Hoy, joke la. Huwag kang ganyan ha. Ayoko ng jokes na ganyan. Seryosong pakli ni Rowan. What if nga no? Kiit ni Jeric. Over my dead body. Mataray na sabi ni Rowan. Akin lang siya. Amen! Sabay-sabay na sambit ng iba nilang mga office mates. Hindi nakatiis si Jessica. Nang makabalik sa tanggapan ay pasimpleng pinuntahan si Mr. Williamore. Kunwa ay may itanong siya tungkol sa hawak niyang mga accounts. Pagkatapos ay nag-segue siya tungkol sa pagkawala ni Dimitri. Paano kaya ang iniwang trabaho ni Dimitri, boss?
2 araw na siyang absent. Baka may kailangan sa account niya. Pwedeng ako nang gumawa, sabi niya. It's okay, Jess. Somebody's going to take over his place tomorrow. Nagawa na yan ang solusyon ng HR. Ni Mr. Barrymore. Napata siya. Bakit? Anong dahilan at nag-resign si Dimitri? Siya? Siya bang dahilan? Unfair naman yun. Parang iniwanan siya nito ng bigat na ang hirap-hirap pasanin. Yes, Jess? Nabalik siya sa kasalukuyan. Siguro ay nagtaka ang boss niya at para siyang biglang na-frozen sa pagkakatayo. Nakabalik sa cubicle niya si Jessica na parang wala sa sarili. Kung dati ay guilty lang siya, ngayon ay nilalamon ng buong guilt ang pagkatao niya.